So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time mga kamanok, bigyan ulit natin ng kasagutan, ng kaliwanagan, ang katanungan ng ating isang subscriber. Okay, lagi namang sa inyo galing ang ating mga katanungan. So ang tanong niya, Idol, ang problema ko kasi sa aking mga manukan, so yung aking mga alaga, hindi ganun gumaganda ang katawan. Okay? Binibigyan ko naman siya ng magandang pagkain, maayos na pagkain, nagpupurga naman ako. Pero bakit ganon? Hindi pa rin ako satisfied sa kanyang pangangatawan. Hindi siya talaga ganun kabukay, hindi ganun kabulto. Gusto ko kasi yung mga bulto talaga. So mga kamanok, yan ang ating bibigyan ng oras para sagutin at liwanagin. So mga kamanok, alamin muna natin kung bakit hindi gumanda ang katawan ng iyong alaga. So sabi mo nga, nagpurga ka na, nagpriming ka na, pero bakit hindi pa rin gumanda? So mga kamanok, ang lahat po kasi ng yan ay nagsisimula sa breeding. Okay, kung gusto nyo ng magandang katawan ng inyong mga alaga para maging healthy sila, sa breeding pa lang, alamin nyo na po kaagad. Kung ikaw man is backyard, kung ikaw man is nasa farm, so make sure, tandaan mo yung iyong ibibreed na tandang at inahin. Kailangan healthy po sila. Baka kasi mamaya nagtatanong ka pero yung tandang at inahin na iyong ibibreed, meron palang sipon, meron palang may sakit. O kaya naman, nagtagal pala yung sakit sa kanya, hindi agad na naggamot. So, pumayat yung iyong tandang. Tapos yung inahin mo, ganun din. Meron kasing ganyan eh. Minsan nakabisita ako sa isang backyard, nasa breeding pen, yung tandang at inahin, may mga sipon. Oo, umiitlog, naglilimlim, nakakapagpisa. Pero yung kanilang mga aanakin, nasisiw. Possible, hindi rin po nila makukuha yung optimum growth o yung ganda ng kanilang pangangatawan. Kasi sa inyong mga nanay at tatay pa lang or sa inyong mga inahin tandang pa lamang, ay hindi nyo na po naaalagaan ng maayos. Kailangan, siguraduhin nyo pagdating sa breeding, nasa maayos na kalusugan ng inyong mga materyales. Especially yung tandang at inahin po ninyo. Kaya malaki ang factor ng kanilang kalusugan, yung health nila. Dapat healthy po sila. Kailangan mapupula ang mukha. Sign of healthiness po yan. Kailangan magaganda rin ang pangangatawan. Sign of healthiness din po yan. At saka may mga linyada rin po talaga mga kamanok na kahit sabihin natin healthy, hindi rin po ganun kagaganda ang katawan. Okay? Hindi rin po ganun kabubulto ang katawan. So, yan po ay nasa linyada. Okay? Tatandaan niyo po yun mga kamanok. So, kaya masusi na alamin nyo sa materialis pa lang, sa breeding pa lang, yung inyong magiging tandang. Kung alam nyo ang tandang ninyo na gustong palabasin sa inahin, o I mean is palabasin ng mga sisiw is mga bulto, kailangan bulto rin talaga yung tandang at saka yung inahin po ninyo. Okay? Parang ano lang yan eh. Parang, siniserox copy mo lang. Kung ano yung materialis mo, ganoon din ang aanakin. Kung ala ka namang sobrang pet ng materialis mo, tapos yung aanakan nila, magsisibulto. Hindi po mangyayari yun mga kamanok. Okay? Kailangan sa body conformation nila, sa bone structure nila, sa materialis pa lang, nandoon na kaagad. Okay? Present na kaagad sa materialis. Kung ano yung tatay, ganun din na magiging anak nila. Okay? So, yan yung isang factor. Kailangan sa materials pa lang, alam nyo na kaagad yung pangangatawan at yung healthiness nila. Kung maganda ang katawan ng tandang at ng inahin, possible, ang aanakin yan, ganun din. Nandoon na, may potential na. Okay? So, ano na lang, ako lang dyan, alaga na lang. Mafe-feel mo naman eh. Unang hawak mo sa manok, kung alam mo na medyo payat, pero may potential na gumanda pa to, tumaba pa to. Kasi nga, alam mo sa hipo. Ganun po yun mga kamanok. Pero ang isang manok na feel mo talaga na hindi ganun kalakihan o maliit, tapos payat pa, possible talaga na alam mo na kaagad kung hanggang saan lang ang ilalaki nun. Kung hanggang saan pa ang i-expand nun. Okay? Kaya maganda mga kamanok, sinasabi ko nga, sa materialis pa lang, dapat maayos na po kaagad. Okay? So, number 2, sa feedings po mga kamanok. Pag po ang feedings ninyo unang-una sa measurement pa lang, kung masyadong kulang or kokonti, maganang kumain, kaso kulang naman. Nagbibigay lang kayo palagi ng 20 grams, kaso malaking manok. 20 grams lang ng 20 grams, araw-araw. So, mamamaya talaga yan.
So, hindi po ganun gaganda ang katawan ng mga yan. Although, nandun yung appetite. Sabi naman ni Kamanok, basta raw magana kumain, tataba talaga. Oo, dapat magana. At dapat maintain ninyo ang gana nila sa pagkain. Pero kailangan, alam nyo rin po ang tamang measurement, ang tamang dami ng pagkain na inyong ibinibigay sa kanila. Ang tamang measurement po is between 35 to 40 grams. So, yan po yung talagang dami ng pagkain para sa isang manok. Pag medyo malaki, so pwede nyong i-add ng 45, okay? Pero wag nyo naman po masyadong ibababa ng 30. Between 35 to 40, yan po yung kalimitan na dami ng pagkain na ibinibigay sa isang manok para siya ay maging healthy. Okay? So, kailangan nyo rin mabigyan ng high in protein feeds ang inyong mga alaga. Nandyan yung tinatawag natin na high protein pellets. Okay? Magtanong kayo sa inyong suking tindahan, may ibibigay sa inyo. Nandyan din po yung mga natural fermentation natin, katulad ng Jackie Oats. Malaki ang may tutulong yan sa inyong mga alaga para po ma-absorb ng katawan yung talagang nutrients na inyong ibinibigay sa kanila, especially yung pagkain. Kasi yung iba dyan, tatanong, Kamanok, ang gana naman kumain. Ang takaw naman, inuubos, kulang pa nga. Pero bakit ganon? Hindi pa rin tumataba. Baka mamaya, kulang nga po sa protein ang katawan ng inyong mga alaga. Hindi nyo po nabibigyan. Kasi ang protein naman kasi mga kamanok, yan po talaga ang pagkain ng muscles eh. Para mag-grow ang muscles, para maging healthy ang manok, protein po ang kailangan nila. Okay? So, pwede rin mga kamanok, kung kita nyo masyadong dry up ang katawan ng manok, tapos medyo manipis, pwede kayong magbigay ng wet feeding sa kanila para maraming moisture, para mas mabilis po ang pag-expand ng kanilang katawan. So, makakatulong po yon upang mas maging healthy ang inyong mga alaga para mabilis nilang makuha yung laki ng katawan na gusto ninyo para sa kanila. So, next, yung priming po ninyo mga kamanok. Sabihin na natin, nandoon na yung potensyal ng katawan, nabibigyan nyo ng maganda at masarap na pagkain, yung vitamina na ibibigay nyo rin, kailangan mag-priming din po kayo. Magpurga po kayong monthly. Okay, makakatulong po ang pagpupurga para po ma-absorb ng katawan yung lahat ng nutrients galing sa pagkain na inyong ibinibigay. Okay? Kailangan mga kamanok, wala pong bulate, wala pong parasite dyan. Kasi kahit anong sarap ng ipinakakain nyo, kung hindi nyo naman pinupurga, baka mamaya napupunta lang sa bulate yung nutrients na inyong ibinibigay sa kanila. Yung pagkain na inyong ibinibigay sa kanila. Sabihin na natin na priming nyo na. Every month, nagpa-priming na kayo. Kailangan mag-inject din kayo ng intravascular supplements, kagaya ng Vitamax, o kung ano pa mang ginagamit ninyo pagdating sa injectable supplements. Pero para sa akin, Vitamax, napakaganda niyan pagdating sa katawan ng ating mga alaga. Nagiging maayos po ang sirkulasyon ng dugo, nagiging mapula po ang ang mukha ng inyong mga alaga. So, sign of healthiness yan mga kamanok. So, kailangan nyo po ito weekly. Kung medyo payat, weekly po ang pagbibigay. Kung medyo gumaganda-ganda na, every 2 weeks. At kung maganda na talaga, maintenance na lang tayo, every month na din po mga kamanok. Okay? So sabihin na natin na andyan na, gumaganda na ang katawan, yung appetite nandun na rin. Once a week, kailangan nyo rin mag-fasting. Okay? Para po maalagaan natin yung appetite. Kamanok ano yung appetite? Yung gana nila sa pagkain. Kasi ang isang manok na hindi ganun kabilis mag-ubos ng pagkain, between 3 to 5 minutes, possible may problema yung manok. Sinasabi ko palagi sa inyo mga kamanok, ang sikreto ay nasa feeder nila. Kapag magana kumain ng isang manok, ibig sabihin, healthy ito. At kung may problema naman sa pagkain ng inyong mga manok, ibig sabihin, hindi pa niya nauubos yung pagkain niya, umaalis na siya. So possible, may sakit yung manok. Anong kailangan? Kailangan check nyo kung may sakit, check nyo kung may sipon, then i-priming nyo po uli para ma-reset po ang sistema ng manok. Okay? So sabihin na natin na nagagawa mo na yan. Lahat ng yan nagagawa mo na. Kulang pa rin. So, dyan papasok yung pagbibigay natin ng mga suplemento na tumutulong para mag-expand yung katawan. Ano po yung mga suplemento na yun, kamanok? Pwede ang promotor. Okay, makakatulong po yun mga kamanok. Kapaganda po yan ang hipo ng ating mga alaga dahil high in protein po yan.
Okay? May amino acid po yan na tumutulong upang mapaganda ang katawan ng ating mga alaga. Okay? So sabihin na natin na, kamanok, ang gana kumain, kaso madalas hindi magtunaw. Madalas hindi ma-absorb ng katawan. Madalas na-stress yung manok, hindi nagtutunaw. Binibigyan ko ng pagkain, 40 grams. Pag inubos niya sa hapon, nafe-feel ko, marami pa rin yung laman ng kanyang tiyan. So, pwede ka magbigay ng Volplex o kaya True Grit. Mas maganda dyan. Para po mas maganda ang assimilation ng nutrients sa katawan ng ating mga alaga. Para sa ganon, laging tunaw yung pagkain, laging ubos para mabilis po yung panunaw ng manok para po healthy po sila. Kasi po hindi sapat na matakaw lang siya, tapos hindi naman niya tinutunaw. Kailangan matakaw, kinakain niya yung pagkain, kailangan nadadigest din niya ng maayos. So yan mga kamanok, ang ilang mga bagay na kailangan mong silipin, kailangan mong malaman upang ang isang manok ay gumanda ang katawan. Sana kahit paano mga kamanok naliwanagan kayo kasi lahat ng paraan isinare ko na sa inyo at sigurado ako hindi kayo magkakamali. Gaganda, magiging healthy na po ang inyong mga manok right after na matry nyo po ang mga bagay na ito. So mga kamanok, for more video and advice, usapang manok na kagaya nito, huwag nyo lang sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, at sana patuloy pa rin kayong manood sa mga video ko. Mag-comment ka naman kung taga-saan ka para malaman ko kung marami bang nanonood sa atin at kung may mga subscriber ba tayong natutulungan dito. Okay, so paano mga kamanok? See you for our next vlog. PJ Vergara po ng Linyada ng Mamay. Paalam.